Yay. Nong. Yan. Oh. Nung nag-aaral ako ng high school, ito ang gamit-gamit ko, nilalagyan ng baon. Ma! Kanina yun, ma, made in France. Karba ka ba no? Itong talyasi na ito mga kasaward, ilang taon na yan? Dalang pa ko anak. Hindi ko alam kung ito ba yung pinakaunang naging motor ni Papa, parang ito yata, DT to eh. Nag-aaway din naman yan sila, nag-aaway yan. Si Mama, kaya huwag nag-aaway, pag nag-aaway natin. Yan, so siyam. Ibig sabihin man, amoy 4 na matay? Alas 6 ng umaga, good morning. Nilampot na naman siya ng walis. Di ka magkape? Naayos siya ako eh. Wala man. Binubod. Binubog nga tabang. Tabang man yung binubod na usa. Nagwawalis naman siya. Dinis oh. Silipin natin ng walis ni Mama. Yung walis siya dun. Doon, nagwawalis din. Good morning sa mga tupad. Walis sa dalawa. Balik-balik trabaho. Naigingon nila. Yan ang sinasabi nila mga sa work sa probinsya kapag tuwing umaga nagwawalis-walis ka na, nagiging habit mo na yan, tumatanda ka na lang. Lagi, bukay mo kuha na mo, dumdum naman ng mga lawas, ana. Rumurutin na, rumurutin. Yung katawan. Yung walis na may sword, oh. Pak. May dalawa pa dito. Baka meron pa dito. Tingnan natin dito. Meron pa yan. Walis pa yan dito. Oh, ayan, oh. Oh, may walis pa dito. Diba? Oh, dito. Nakapudpud na ang walis dito. Ginagamit isang walis. Diba? Oh, walis oh. Yung dalawa. Walis everywhere. Walis everywhere yan. Grabe no, namimiwalas pa kaya may mga walis niya kung saan nakalagay. Yan, tupad. Nakakasobord. Sabi ko kasi kung lahat ng tupad ganyan, ng member ng tupad, ganyan, ang linis ng buong Pilipinas. Oh, to. Walis, yun, bago pa to. Puputulan pa to. May bago na namang walis. Puputulan pa yan. Grabe. Ay, nakatago pa dito walis. Kalang niya. Baka may walis pa dito. Wala na. Grabe mga walis na yan. Na? Alas, ganun din. Mga walis din tuwing umaga. Matanda na rin yan. What the... Memorize pa niyo nakabutang mo mga silhig, ma? Yung walis? Oh, yung walis din dito, oh. Na.
Maatabay ni ma? Oh, kala ko balon. Mm. Wala nang pasok, no? Pumasya lang ako doon sa high school. Pinya na sa high school, mga ka-so weird. Wala siguro silang pasok ngayon.
Nag-ikot-ikot lang mi. Hindi na ako nakatin ng alumni. 3 years na yata. Sabay. Kaya gusto ko lang mag-ikot-ikot. Nandito pa kayo kaibigan. Ang aking classmate sa Petsuhan. Yay. Nong. Ikaw ba nila? Ay, gaya kayo. Shout out kay Nong. Ay, rin yun lagi. Ay, rin yun. Ate. Mas tatawag ka nila. Ano mo ito? Indot ano. Uli na ka? Oh, kuan na dre, mga ulom na adlaw siguro o pito. Muuli po karong kuan. Adjust. Ayun kayo Ay, laag din na punta kay alun makuan ba? Ingaw man. Wala ko kapil alumni ba? Wala kapil? Wala. Murag-wa ka niya no? Wala gyud. Ang host, ang mag-host daw sa sunod kay kuan man, batch 2006, 2007. Every 2 years mo na yun, ha? Buwan lang po. Uli ka na. Uli ka na ko. Nagagiraw ba kayo? Ha? Classmate ako mo. Kita na mo laban. Ha? Kita na mo laban. Di mo siya gingon nga mo ato na sa inyo. Oh, nagkita mo sa miagi, adto ka sa balay. Isip ko good. Sige straight sa trabaho mo. Dawa. Sige. Sige. Crisanto. Mga kasor, yan pinakamabait kong kaklase. Si Crisanto Nonong. Most behaved. Tahimik lang talaga yan. Classmate kami yan. Buong high school. Hindi. May mga time yata na naging schoolmate. Pero classmate kami ng first year. Second year yata, third year. Hindi ako sure sa fourth year. Mula elementary pa kami yan. Tahimik lang talaga yan si Nonong. Ito yung Manuel, oh. Diyan ko balak dalhin sila sila LJ tsaka si Madi. Palawan. Kaso maaga. Maaga pa, sarado pa yata yun. Sarado pa nga. Wala pa. Alas 7 pa pala. Alas 7 pala. So ang ibig sabihin, umaga. Wala. Kaya ako na.
Naririnig niyo yan mga ka-server, tingnan niyo pag walang motor. Isa pa. Pakinggan yung buti. Yan. Yung ibon. Oh. Ang ingay naman ng motor. Hira. Hoy! Na, hindi pa naubos ang motor. Yan lang. Yan, narinig nyo? Yan. Oh. Ang tawag sa amin dyan ng ibon na yan ay punay. Hindi ko alam sa Tagalog eh. Napakagandang ibon yan. Kaso lang, yan kasi ay hinahunting din. Parang ano yata siya, pwede siyang pinapayagan siyang yung mga airgun binabaril parang kainin. Yung punay. Pero ang taba niya, nakakain ako niyan. Pagka nakahuli kami yan dati, no, hindi na namin hinugasan, diretso na ihaw, kaya prito ba. You know. Hindi na ginamit. Hindi marunong. Bluetooth na lang. Sino nagsabi sa inyo? Pwede ka pumasok. Sino nagsabi pwede ka pumasok? 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 Wala akong sinabi. Hindi kita pinayagan. Sino nagsabi pwede ka pumasok dito? Paalam ba kayo? Nagpaalam kayo? Ikaw nagpaalam ka? Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi pwede ka pumasok? Pwede ka? Sabi kayo, wala akong sinabi na pwede kayo pumasok sa bahay. Ha? Wala akong sinabi. Lumabas kayo. Lumabas kayo! Mang manok akong gipanggukod. Wala na manok. Sarap pala ang tulog ng dalawa. Sarap pala ang tulog. LG. Hanapin ko lang yung aking tripod. Yun, nakita ko na. Sarap kasi matulog dito. Yung kutso na yan, sobrang tagal na yan. Yan pa yung kutso namin. Hanggang ngayon, nasarap pa rin yung higaan. Grabe. Tapos mga kasower, nung mga nakaraan, nagkuting-ting ako dito sa bahay, meron akong isang bagay na nakita dito na kaakibat or napaka lalim, may sentimental value sa aming buhay. Mula sa akin, kay Jen, kay Kabungot, kay Janre. Isang bagay na napakinabangan naming lahat nung kami ay nag-aaral ng high school. Nakita ko lang dyan. Hindi ko alam kung meron pa bang ibang natira. Isa lang yung nakita ko. Papakita ko sa inyo mga kasword. Ito ay kakibat namin nung kami ay nag-aaral ng high school. Nakita ko lang ito, no? Dito sa isang refrigerator na ito ay makikita ninyo ang isang bagay na ginagamit ng mga kabataang ito mula nung sila ay maliit pa. Mga kawali ni mama, grabe ang kintab. Ito mga kasword, oh, kita niyo yan? Ito ay isang Tupperware na red. Dalhin sa labas. Hindi ko alam kung may natira pa. Pero isarado natin muna to. Tama. Pero
Pila ni kayo tuig, ma? Laga pa ko. Oh. Hindi pa kami pinanganak. So, ibig sabihin, nagamit ito ni mama sa kanyang kung ano mang mga bagay-bagay. Ngayon, ito ay papatayin mo natin yung vlog ni Kabungot dahil pinapanood ni na so weird. Ito mga kasort, ang mahiwagang Tupperware Triangle. Ano kasugat dito? Tupperware. Yun ang pangalan, Tupperware. Tila, basahin natin yung mga nakasulat dito. Tupperware 1800-6. May ibig sabihin siguro yan. Ano? 1800-6. Tapos dito naman, Tupperware lang nakalagay niya. Made in Japan. 1999. Hala! Ay, hindi. Nakalagay ito, 9. Ay, putang ina. Hindi pala. Hala! Maantik mo ni ma. Ayun, 1799. Kasi dalaga pa ako. Ha? Ginamit ko na lang kasi kung sa Kakabili Mills. Yung graduate ako is 1982. Oh, nagtrabaho na ako sa Kakabili Mills. Dinili ko yan 1983. Binili mo to 1983. 1983 pa. Tibay nito mga kasort. Oh. Ang nakalagay ito, 1799-5. Hindi ko alam kung year ba yan. Ayun, oh. Hantay ka. Hindi kita sa GoPro eh. Gusto ipakita sa inyo eh. Pre, cut mo yun dyan. Cellphone ang gamitin natin. Ito. Video. Yan o. Yan. Yan na nakasulat. Saka Tupperware. Ito, made in Japan. Dito may nakasulat na 1799-5. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Yun lang mo nakasulat sa kanya. Dito, ganun dito. Tupperware din nakasulat. Ano? Ito may nakalagay dito 1800-8. Ay sorry, ito to. Ini lang. Yan 1800-8. So yan lang ang mga nakasulat sa kanya. Okay. So, biruin mo ito para binili niya na So Weird 1983. No. Tapos bubuksan ko lang ha. Grabe ang kapal, pagkatibay talaga nitong Tupperware na to. Wala nang iba, ma? Ito na lang natira, ma? Nandyan lang? Ha? Pero nandyan lang. Sana mahanap yung iba. Mga kasaward, itong Tupperware na to ay nung nag-aaral ako ng high school, ito ang gamit-gamit ko nilalagyan ng baon ni mama. Dito nilalagay yung mga ulam namin. Halimbawa, kadalasang nilalagay dito ay miswa na may halong sardinas. Yun ang madalas talaga namin baon. May sabaw dito. Dito hindi natatapon to eh. Nalagay ni mama dito. So, lagi akong may baon na miswa. Minsan humihiwalay ako sa mga kaklase ko pag kumakain kami. Kasi nga nahiya ako minsan. Pero hindi naman yung nahiya na yun ang ulam namin. Parang ano lang, nailang ako kasi ang sasarap ng mga ulam ng iba eh. Pero pag masarap ang ulam ko, pag prito kasi, pag may ulam ka natin ng pritong hotdog, mayaman ka na nun eh. May pritong isda, mayaman ka na nun. Kumbaga maganda na ang ano mo dun eh. Kalagayan mo pagka sa school. Ngayon, minsan ang waong ko ito, ano, yung pinakuloang kangkong na may tinimplahan. Ito, dilalagay nga naman dito. Ito, Tupperware na to. Marami to eh. 6 pala to. Ginagamit din nila Jen. Ginagamit ni Kabungot hanggang kay Jandre. Nagagamit pa to. So nagagulat ako, nakita ko itong Tupperware na to. Dito nilagay mga ulam namin sa pag may sabaw. Grabe no. Biruin mo mga sword. Dalaga pa si mama. 1983 niya to binili. Ang mahiwagang Tupperware. Antik na nga to. Antik. Ang daming mga gamit dyan na dalaga pa si mama. Nandyan pa hanggang ngayon. Lalo na yung mga baso mga kasword. Yung mga baso na yun, grabe yung pinakita ko sa vlog. Teka lang, kunin natin. Ito mga kasword. Oh, kasabaya yata yan dyan. Kaso lang, kunti na lang natira.
Akatong yang nakalagay sa gitna. Wala na. Ano? Basag. Sayang. Di ba siguro mo ma? Mao na, oh. Pero, ulog na sila kabuok. Ang nakabuto ito di ba ito ang kwan? Dili na, oh. Ito mga sword, oh. Ikaw ang gani. Hindi. Di na mao. Dili mo wala, dili. Oh, di lagi na mao. Ang nakabutang ani ko an. Kana na ang naasi Tupperware na nakalagay. Di ni mao. Hindi kasigo. May May takip pa to. ha? May takip pa. Ito, may takip. Sana kaya? Nawala kasi. Oh, hindi namin nakabutang laing dre. Tapi di ba sa sahol man eh? Di, may takip man eh. Ganito ang color, kulay niya. Asa anak ka na yun? Nakalimutan ko na. Sayang. Dito daw nakalagay ito eh. Partner niya pero may takip daw to. Gang! Pero ang alam ko may ano to. May Basto ka? itong mga kasor dito na nakalagay yung mga nakalimutan ko na anong. Oh, manibutan ka ng mga asukal ganun siguro. Di. Basta kaya ako na yung kuanan. Naala siya unong kabuok nga kapirwin. Oh, ibang Tupperware hindi ito. Iba. Iba na siya taklob. Oh. Hindi to, hindi magkasya to. Tagal na rin ito. So ito yung sinasabi ko mga kasord, oh. Ito yung baso na to. Kasi, kasabay ito, ma? Oh. Sabayan? Oh. Ha? Kunti na lang natira. Na. Ito naman, nakasulat dito. Pero unya na ko alas 9. Ha? Unya na ko alas 9. Joralex, nakasulat. Made in... Ano to? Saan nabasa? Kush. Kailangan sila made in... France! Ano to? Oh, France nga. Made in France ba? Tangina! Made in France? Hindi ko alam kung masusumpa natin sa cellphone. Ang galing naman ito. So, kailangan natin i-zoom. Ay, hindi makita. Pumangit na kasi yung aking cellphone. Dito. Yan, hindi makita basa. Pero may nakasulat made in France. Teka. Ito, dito na lang. May ano dito, pero ano lang siya. Ito, baliktad kasi. Ayan o, Duralex yan eh. Kailangan dun sa loob mababasahin eh. Ito naman, nakalagay ito, made in France. Ayan o. Made in France yan. Mababasa mo yan pag nakaganito. Yan. So, ma! Kanina yun ma, made in France. Karba ka ba no? Na. Na, din nakasulat sa baso. Made in France. Ito, made in Japan. Ay, nakaroon ko. Niyo, ilan na lang ang ganito mo? Ito na lang. No? 7? Pero ilang dosina to dati? Ilang dosina? 6 na dosina? Sus. Made in France mga kasoward. Ito, dalaga pa si mama. Dalaga pa si mama. Ibig sabihin, hindi pa kami pinanganak. So ito, 38 years old na ako. Ibig sabihin ito, more than 40 years old na to. Grabe itong mga baso na to. At alam kong hindi lang kami ang may ganito na mga antik na mga gamit. Baka mayroon pa dyan na mas matagal pa sa kanila, na mas alam nila ang mga detalye. Napaganikawa o, sa kamo. Kanikawa ah. Sinto ba yung kinipalit na buwan ah? Mura rin nabili. Kaya Ila? ang kaldero o ako sa nakawa, nawala ng pag-eleksyon. Ito. Itong talyasi na ito mga kasoward. Ilang taon na yan? Dalaga pa ko anak. No? 120. 120 pesos lang. Ma, palihod ako ma. Maximum. Ito, 7 na lang yan. Yan, 6. Nandiyan ba yung 6 na Tupperware na yan? Ito na lang ang ano. Iwan ko kaya ang isa. Paano yung iba? Sayang naman yun.
Yan yung mga ano mga kasword, yan yung mga may mga sentimental value na parang masarap itago. Mga ganyan. Kasi yan, naku, talagang high school ako, hindi ko makakalimutan talaga. Dala-dala ko yun pag nagbaon kami kasi nagbabaon na kasi kami pag umaga, baga kami nagising. Maglalakad kami, yung dinaanan ko kaya sa motor, lakad yan, napuntang sa eskwelahan na yun. Lakad lang yun. Tapos hindi na kami umuwi minsan, hindi na kami umuwi ng tanghalian. Pinagbabaon na lang kami ni Nanay Sowerd. Tapos uuwi na lang kami sa hapon na. Yun, lagi naming ano yan. Si mama ang taga-hahanda ng baon namin, taga-hugas ng lahat ng pag-asikaso talaga. Asikaso. Grabe no? Baka may makakita pa ako ano. Nung nakaraan, nung umuwi kami dito, nung unang uwi ko nung sa tagal kong hindi nakauwi dito, nung last 3 years ago, di ba may pinakita ako ng mga aparador. May aparador kami na nakita ko lang na may ganong aparador sa ang bahay ba yun? May pinuntahan akong bahay sa Batangas eh. Kay Kautoy. Sa bahay yata nila Kautoy, oo. Or kay Kautoy ba? Alam ko meron pa. Na may nakita akong aparador, nakaparehas sa aparador namin. Hindi ko lang alam kung kay Kautoy ba yun. Kaso lang na wala na, dinispatch na yung aparador kasi inilabas yun dito eh. Sobrang tagal na. Naipakita ko yun sa vlog ko. Yan. Grabe, nakakatuwa. Biruin mo yung yung Tupperware na yun, mas matanda pa yun dito sa motor ni Papa. Itong motor na to. Yan oh. Hindi ko alam kung ito ba yung pinakaunang naging motor ni Papa. Parang ito yata, DT to eh. Yun oh. Tingnan nyo mga kasud oh. Kung gaano katibay ang mga motor dati. O, factory effects. Sticker na lang to. Sticker. Yung sticker na malulupit. Yan yung kaha niya. Na-drive ko pa yan. Tagal ko na-drive yan. Drive ako sa Dipolog dati. Papuntang sa Vincent. Walang lisensya. Yan ay DT na Y2. Y2. Kumbaga, ang ibig sabihin ng Y2 ay pangalawang labas. Year 2000. No? Hindi ko alam kung tama ba ako sa year 2000. Basta Y2. Kasi mayroong Y1 eh, yung unang labas ng DT. Tapos na basta may mga DT kasi na may gano'n, may Y1, may Y2 kung sino man yung umabot sa mga ganyan. Alam nila yan pag yung mga mahilig sa DT noon na nakakapanood sa ating vlog ngayon, yan ay Y2. So ang makinan yan ay wala na, kinuha na. Binigay ni Papa or may kaklase ko ang kumuha kasi ginawa pang trail. Panood yun sa vlog namin dati dito, nag-trail kami dito, yung isang kasama namin classmate ko na magaling mag-trail, si Noelim Ada. Nakasama nila Kabugoy at ni Kabungot mag-trail. Yan. Dito. Nandun sa kanya yung makina. Na mahilig din sa dito yun. Mahilig magmotor. Magaling magmotor kasi yun. Yan. Yan. Dito ako natuto mga kasoward. Mag-drive. Magmotor. Yan. Yan. DT na yan. Elementary pa ako. Yan. Elementary pa ako. Sinasakay ako ni Papa dito sa tangke, dito sa Papa. Hindi ko abot ang kambyo. Pinapa-drive ako. Full throttle niya ang full gas. Talagang sige, bira. Yan, nakikipagkarera kami pag may si Papa ang taga-kambyo. Ako lang ang tuturuan ako magpumihit ng gasolina, clutch. Yan. Tapos siya ang taga-kambyo, taga-preno. Pinapatakbo niya ako ng matulin talaga si Papa kasi napakabilis magpatakbo niyan dati. Walang angkas dito sa mga kapitbahay namin. Kay Papa Tatsuki, kilala talaga ng halimaw talaga magpatakbo. Diyan yata ako na nagmana sa pagpapatakbo. Kami lahat. Kasi si Kabungot mabilis din magpatakbo eh. So hanggang sa natuto ako, dito talaga ako natuto mag-drive sa motor na to. Hanggang sa abot ko na yung sa ground, sa lupa, kalsada,
itukod ko na yung aking paa. Diba? Yan. Ang huling na-drive ko tong DT na to is 2004 to 2005. Yun yung nag-aral ako ng college sa St. Vincent College yan sa Dipolog City. Dinadala-dala ko to. Drive po ganun yun. Lalo na especially yung mga ROTC time. Yan, kasi ano ako si napabayaan ko yung aking academy. Yan. Na masyado akong nalulung sa ROTC. Yan. Kaya ang akala ko talaga magiging sundalo ako noon eh. So ito yung dala-dala ko hanggang sa nasira na siya. Ginawa pa na itong panghabal-habal ni Papa. No, ilang ano din, may mga time ilang hindi ko alam kung umabot pa ng taon, pero alam ko taon din yata, ilang taon din na ito ang ginamit ni Papa na panghanap buhay namin para ibuhay sa amin yung habal-habal ba. Dilagyan na extension yan. Taba, kayang kumarga ng 7 itong DT na to. So sa mga matagal yung ginamit-gamit namin yan. Si mama at si Papa talaga ang madalas. Si Mama hindi ako umangkas kay Papa noon. Pag nagaling sila. Si Mama kasi dati matagal na cashier sa Petron. Sobrang tagal niya sa Petron. Hanggang sa nagkaroon sila ng negosyo. Nandito pa rin itong motor na to. Hanggang sa nakabili na siya ulit ng isa pang motor. Yung RXT naman 135 na Yamaha pa rin. So ano talaga kami? Yamaha, laking Yamaha talaga. RXT 135, yan yung pinalitan ng sniper na 135. Ang sniper kasi nag-start ng 135 eh. Yung wala pa mga clutch. May turbo din. Ang RXT yata, paki-correct na lang ako, ang RXT 135 dati, di ba, hanggang kinta na yata yun. So itong DT na to, noong kaparehas niya na CC dati, ang naaalala ko lang na laging natatapat nito, minsan nananalo, minsan hindi, minsan nauna, minsan hindi, depende na lang siguro sa driver, ay yung X4 ng Suzuki. Yan laging kasi yung pag ibang mga 125 na alanganin, hindi obra dito eh, matulin tumakbo eh sa mga 125cc, kasi hari na yung dati mga ganun sa mga lower cc lang, hindi kasama yung mga big bike dito no. Meron pa siyang mga reserve oh. Diba yung mga dito diba yung mga 2-stroke ba, tama ba, o hatid sa school ganyan, ang layo ng dami namin pinuntahan sa dito na yun. Basta lagi akong sakay ni Papa noon, pinapadrive talaga ako hanggang sa natuto na ako mag-drive. Hanggang lumaki ako, na-drive ko na siya mag-isa. Dito talaga ako natutong mag-drive sa motor na to. Kasi kami lahat dyan mga kasuway, wala pa si John rin nun. Papa, si Mama, ako, si Jen, si Kabungot, kahit galing Dipolog, kasi kami dyan. Kaya kami pinagkasya kami Papa dyan. Pula, saan yung helmet to, Papa? May helmet to eh. Grabe katibay ng motor na to. Ilang taon din yan na napakinabangan. Hindi ko lang alam kung nakailang aksidente si Tatsuki dyan. Kasi Papa, ang dami aksidente na experience. Eh, may walis din pala dyan. Yan. Makasaysayang yan. Makasaysayang DT. Nakakamiss yung mga old days. Nandiyan na lang siya, nakahang na lang siya dyan. Wala na to, wala na yung makina eh. So kaya kung napapanood nyo mga ka-showbird, si Papa marunong mag-drive, magaling mag-drive. Dahil rider talaga yan. Sanay sa mga enduro yan. Kasi rap pro dati dito eh. Nakakarating yan ng Cagayan, nakakarating ng Davao. Yan.
Kasi may partner siya dati. Partner in crime. Partner in crime. Patay na kasi. Si Uncle ni Rio. Yan. Kakatuwa. Ito may mga bayabas. Ang liit lang ito dati itong bayabas na to. Pagkaliit lang ngayon. Ang laki na oh. Itong area na to. Para tong para may ano siya dyan eh. Yung istakan ng mga gamit. Ito to. Ngayon, hindi mo lang ngayon. Titingnan ko kung ano pa mga laman dyan. Kasi naglalagay kami lagi ng mga gamit dyan. Kung ano-ano mga gamit. Sa susunod na vlog siguro, sisilipin ko yan. Titingnan ko kung may mga gamit ba dyan. Na nakalagay na sobrang tagal na. Na nagagamit namin noon. Ginagawa ni Mama. Sa ngayon ay kakain mo tayo ng saging. Tulad mo saging dito. Nagot sa kama. Naglilinis ng CR si Mama. Sipag no. So yung mga nagre-request mga kasora, nagtatanong, Jap, bakit ayaw mo ipaayos yung bahay niyan? Pwede yun. Bakit ayaw mo ipaayos yung bahay? Marami kasi ako nababasa ng comment dati nung pag binag-vlog ko itong bahay na to. Jap, sana ipaayos mo yung bahay niyo. So alam niyo na mga kasora kung bakit hindi namin pinapaayos ang bahay. Hindi na namin pwedeng ipaayos na renovate yan. Sinabi ko na yan sa vlog. Now, ito kasi hindi namin tulupa. Pinayagan lang kaming tumira dito. Pero mga kasaward, yung 40 years na nanirahan kami dito ay hindi na po yun sobrang malaking blessing. Kumbaga, habang buhay na namin tatanawin na utang na loob yun sa may-ari ng lupa dito. Actually patay na yung pinaka may-ari yata. Ang meron ngayon ay yung mga anak na lang yata. Hindi ako sure. Ma! Patay na ba ang tagayan ni Yuta Adria, yung mga ginikanan? Ginikanan eh? Ang ginikanan nilang doktora, ang katong tagayan ni Yuta? Oo, patay na. Sila doktora na lang ang nandyan. Yung mga anak ang nandito na. Ganun. Apo na lang. Mga apo na? Okay, ang apuhan namatay din, ang amahan namatay. Patay daw yung lolo tapos namatay din yung tatay. So mga apo na ang nandito ngayon. Ang apo sila doktora. O, na doktor. Sa doktor. Doktora ba? Doktor? Doktor. Lalaki pala? Oo. Hindi ko pa nakita yun sila, no? Hindi ko pa sila nakikita. Yun. Tapos, binigyan na kasi kami ng lupa. Kami lahat ng mga nandito sa Kabugoy. Lahat-lahat. Kami mga magkakapatid. Kaya silang magkakapatid na mama. Yung binablog ko doon, yung mga farm lot, home lot, yun, binigyan na kami. May mga muhon na. Sinukat na. So may mga sa lupa na talaga namin yun. Binigay nila yun sa may-ari sa kila mama sa lahat ng mga magkakapatid. Dito ilan sila magkakapatid sila mama, nasa mga siyam yata. Siyam ba mo ma? Oo. Ay wala si Uncle Lario. 8 na lang. Pero sa bahay kauban ka pa si Oo, yung anak niya. yung mga anak. So siyam pa rin ang binigyan ng lupa dito. So di anak dito lang, kanan. Kanan. Malaki yung lahat. Pati yung doon sa may palayan. Yan ang binigay. So kung papagawa man kami ng bahay, doon na sa binigay na farm lot, hindi na dito. Kasi baka dumating yung time na gagamitin na nila to. Lalo na mga kasoward. Lalo na yung malapit na sa bayan, no, paganda, pa high-tech na palapit yung kabihas nandito. Dati dito parang awaaw, kung sa Bisaya kung tawagin awaaw, sa Tagalog yung parang wala masyadong mga tao, wala masyadong mga bahay, yung parang gubat kung ano ba yun, yung awaaw sa Tagalog. Basta yung parang tahimik,
walang na galaw-galaw, ganon. Basta peaceful na lugar lang talaga. Yun yung awaaw sa amin. Itong lugar na to ngayon, wala na. Dami, sementado na, ang dami nang dumadaan. Kumbaga, may mga tindahan na. No? So, kumbaga parang ano na rin siya, pinakasakop na rin siya na mismong sentro ng bayan, itong area na to. Itong family nila, mama. Kami, sobrang swerte, blessing, sobrang blessed. Alam niyo kung bakit? Kasi, marami po ang nababalita nyo naman, maraming nagkakaproblema, nag-aaway pagdating dun sa caretaker o kaya yung mga nakikitayo ng bahay sa hindi nila sariling lupa. Marami talaga yan ang problema, nagkakasuhan pa nga yung may-ari ng lupa at saka yung mga nakatira dun. Diba? Kasi kadalasan pag kailangan na ng may-ari yung lupa, umaapila yung mga nakatira na dinadaan pa sa kaso-kaso kasi ayaw umalis. May mga ganun nangyayari talaga yung ganun dito. Swerte sila kasi swerte kami dahil pinatira na kami umabot kami ng 40 years dito, no, na pinatira kami dito sa lupa nila. Tapos kung aalis man kami dito, mayroon kayong malilipatan kasi binigyan kami ng lupa. Sila din mismo kung sino may-ari ng lupa nito, no, binigyan na nila kami ng homeland para kung sakaling kailangan nila itong lupa na to, may matirahan kami. Galing din sa kanila. Na, isipin nyo mga gaano kabait. Galing. Sobra talaga. Yan ay hindi yan nangyayari sa iba. May nangyayari din ganyan. Pero maraming nangyayari na ganyan na hindi na pinapaalis na lang basta-basta. Which is wala ka talaga magagawa kasi hindi mo naman lupa. Pagka pinaalis ka na may-ari, wala ka talaga magagawa, alis ka talaga. Yung iba kasi lumalaban. Yung iba nga lumalaban ng patayan eh. Diba? Ito nagkataon lang talaga ng bait ng may-ari dito. So, ayun, hanggang mamatay na lang siguro kami. Hanggang sa aming kaapu-apuhan. Kung magkaroon man ako ng apo. Kami, pumanaw man kami sa mundo, manatiling yung utang na loob namin sa may-ari ng lupa na to. Wala na, hindi na mawala yung tatatak na yun. Kasi dito kami, buong buhay namin eh. Halos buong buhay na. Dito kami lumaki, dito kami nakatira sa lupa na hindi sa amin. Grabe. Pero aabot ka ng ganun katagal. Dinaan ko na lang kasi sa kwento pero baka ito ubos to. Hindi ito yung binubod na gusto ko. Gusto ko yung sa kapitbahay namin yung gumagawa. Mainit pa, may. Daling. Dito kasi ang caretaker dati ng lupang ito ay si lolo namin, tatay nila mama nila, Mananay Kabugoy sa Yauging. Yan sila, Abiyang Gulay, marami yan sila magkakapatid. Nang namatay yun, ang pagiging caretaker ay nilipat sa nanay ni Kabugoy. So sila ang nag-caretaker ng lupa. Tapos kami sila nagkapaligid ko yung mga kapatid. So kaya nung ito siguro may mga plano na na gagamitin ang lupa kung sakali man, baka may alam ko ang plano dito. Inayos na nung may-ari yung mga lahat ng mga anak nung kanyang caretaker. Ang caretaker talaga dati ay si lolo. Tapos yun nga, pinagbibigyan ng mga share yung mga magkakapatid. Pero ngayon sa panahon na to, ang pinaka-caretaker ngayon kasi ay sila, nanay ni Kabugoy. Sila Kabugoy. Kaya yun, mapansin ngayon ang nag-ano yata dyan, nagkukopra sila kay Dudong ka shortage. Yan. So yun mga kasutin, mga kasaward, kung wala akong pinapatamaan na, wala akong, basta nakikita ko lang kasi sa ating bayang Pilipinas na maraming mga ganyan na nag-aaway-away ang mga magkakapatid dahil sa galit ng mga lupa, ganyan. Maraming ganyan, kakasuhan, meron. Pero sila, nag-uwian pa kayo mga kapatid nila mama nung nakaraan eh. Hindi lang nakauwi para ayusin yung mga lupa, yung mga share nila kung anong gagawin nila. Galing nila yung mga magkakapatid na yan. Di mo silang apat nga sila nung nakaraan. Yung iba kasi sa malayo eh. Pero yung mga nandito, si Yaya Uging, si mama, si Abiyang Gulay, sila
tatanim ng kangkong dito, lagi magkakasama talaga. Hanggang sa ano na yan. Hanggang sa magtanda na sila eh. Hanggang sa madadagdagan yung kanilang mga edad. Diba? Nag-aaway din naman yan sila, nag-aaway yan. Si mama, kaya huwag nag-aaway pag nag-aaway natin. Ba, yan si nanay ni Kabuy, matapang yan ah. Ako, pagkatapang yan. Pag-aaway yan, maliit pa kayo, pag-aaway yan dati sila. Hindi mo iwasan, pero bati na naman. Ngayon. So sana laging ganyan, hanggang sa ano, habang buhay na sana laging ganyan. Kasi iba talaga pagkasundo mo yung mga kapatid mo hanggang sa pagtanda. Pero nakakalungkot merong mga ganyan. Alam ko merong magko-comment dito sa vlog ko na to na mag-share ng kanilang mga experience ng kanilang mga kapatid na nagkasiraan ang relasyon sa pagiging magkakapatid dahil sa lupa. Hindi man sa sarili nilang lupa, mayroon din katulad dito sa amin na nangyari na yung pagiging caretaker ba, tapos yung inako na lahat, di ba, hindi na pinaalam sa mga ibang magkakapatid na mayroon pala silang share. May mga ganyan eh. So ito, nung nalaman na may share na binibigay na lahat, bawat magkakapatid binigyan na ng share, ang ginawa nila, kinontak nila lahat ng magkakapatid. Yung iba kasi nasa Maynila, ilan yun sa Maynila eh, 2 yata na, si mama, si Yaya Uging, si Biyang Gulay, nandito 3. Yung isa patay na kasi, pero mga anak nandito lang sa Pinyan. So 4. Si Juanito sa Bulacan, at si Auntie Emma sa Cavite, 6. Si Yaya Bibi sa Pulangco, 7. Tinatanda ako yung mga magkakapatid nila. 7 pa, isam sila. Sino kayang nakalimutan ko? Yaya Loretta sa Rojas naman. So nandito lang, malapit lang. Siyam ba? Mumawalo. Ay, si Amay. Oh, siyam nga. Ulit nga. Ang panganay ay si Loretta, no? Sunod si Olario. Si Amay. Sunod kay Amay, ikaw. Ay, si Uging. 4. Ay, yung buhay lang. Sinama ko na si Olario. Tapos sunod kay Uging, ikaw. Tapos si Bibe. Tapos si LB. Ay, Juanito. LB. Tapos si Ate Emma. Si Ate Emma ay nasa Tansa, Cavite. Abangan nyo mga kasi pupuntahan ko yan pagbalik ko. Malapit lang kami. Yan. So, siyam. Ibig sabihin man, amoy 4 na matay? Hala. Di ibig sabihin, ano dapat pala kayo? 13. Look. Nabuhay gito sila, nagipanganak yun. Hala, pila na ina na tuntong namatay, mga namatay. Nag-aaral na? Elementary, high school? Hala. Sila pala 13. Namatay yung 4. Mga malalaki na, nag-aaral na daw ng elementary. Nagsunod-sunod yun, ma. Ikaw na sunod sana? Buang. Ina sa sumpa. Buang. Ano sila mga kasaward na namatayan pala ng 4. Bali 5 na ang patay sa inyo. Kasama si Olario.
Kasi 8 na lang sila natira ngayon. So yun yung mga binanggit ko mga kapatid nila. Miniting kaagad nila, tinawagan. Kaya umuwi yung mga nasa Maynila dito nung nakaraan. Nagkumpleto sila, nag-meeting sila para sa kanilang mga share. Diba? Sa ngayon mga kasunod, iwan ko lang kung may mga magkakapatid pa na ganyan na hindi nagkakagulo pagdating sa lupa. Meron pa naman siguro. Meron pa naman siguro mga kasunod, meron pa. Pero maraming mga ganyan na nagkakagulo dahil sa lupa. Meron akong kaibigan na ganyan din. Sila Olin Ria. Si Ria, alam ko, ganyan ang problema niya ngayon. Yan. Kaya pag napanood ni Ria tong vlog na to, nako, sabihin nyo, comment kayo doon sa sa Facebook ni Ria o kaya sa Olin Ria. O kaya kay kay Lizel. Yan, lagyan natin yung channel ni Lizel dito para ma-active din yung kanyang channel kasi nagba-vlog na yung anak ni Ria eh. Lagyan natin yung kay Lizel. Ilagay mo diyan. Pati sa description. Yan. Comment kayo doon. Hoy, sabihin mo kay Mama Ria mo. Panoorin yung vlog ni Japper. Ilagay nyo lang yung minutes dito kung saan, kasi mahaba ang mga vlog ko eh. Dito sa part na to, yung nagkukwento ako about sa mga magkakapatid. Iyan nyo kay Ria. Sabihin mo, panoorin. Iyak yun. Pag kasi may problema niya sa ganyan. Oh! Tumaan yung nagkato sa akin. So, yan, mahalaga mga ka-forward. Kung maaari, hanggat buhay kayo, hanggat buhay tayo, huwag nating hayaan na tumagal ang panahon na hindi natin nakasundo ang ating mga kapatid. Lalo na, kadalasan naman sa mga kapatid, mayroon namang minsan, bukod sa mga ganyan, mga awayan, mga lupa-lupa, mayroon din namang mga away ng magkakapatid na dahil lang sa salita, na hindi lang nagustuhan hanggang sa umabot ng taon na hindi na nag-imigan, may ganun. May mga magkakapatid kasi mga ka-forward na hindi lang sa lupa nagkakagulo. Meron ding mga magkakapatid na dahil lang sa simpleng salita lang na nagkamali ng salita or hindi nagustuhan yung salita ng kapatid niya, na naging dahilan na hindi na sila nagkakasundo or nag-aaway na or hindi na nagbabati, no? Yung baga sa simpleng salita lang ay nagtatampuhan na at umabot na ng taon o minsan, hindi naman taon, may mga taon, may umabot ng taon, minsan buwan na hindi nag-iimigan. May mga ganun mga kapatid eh, no? Hindi ko naman sinabi si yung mga ganyan, malaking bagay mga kasunod na ikaw ay nabubuhay na mayroon ng kapatid na kasundo, no? Kasi malaking bagay talaga yun. Mahirap pagkaaway mo ang mga kapatid mo dahil yan ang pamilya mo eh. Simula na buhay ka sa mundo, namulat tayo, nabuhay tayo kasama ang mga kapatid natin. Maliban na lang yung hindi walang mga kapatid o kaya yung mga hiwalay siguro. Pero yung nakasama mo sa paglaki yung kapatid mo, yung mga karanasan ninyo, yung mga sentimental values na magkasama kayo na buhay, yung mga time na natulungan ka ng kapatid mo, yung time na nakatulong ka sa kapatid mo, lalo pat meron kayong mga kahirapang pinagdaanan pero na overcome ninyo, no? Yun mga ganung bagay, tapos mabubura lang yun dahil lamang sa isang hindi pagkakaunawaan sa maliit na bagay lang, di ba? Sayang. At the end of the day mga ka-forward, pamilya mo pa rin ang pwede mo talagang malapitan. Pero depende sa sitwasyon. Sa panahon ngayon, marami ding mga itinakwil ang mga kamag-anak, mga kapatid dahil sa mga madalas na dahilan pera. Matabang. Pero okay lang. Matabang yung kapit ko, matabang ang suman, patay.
Okay lang. Yan. Yan mga kasulto. Ha? Hindi, kayo tabang man mo, tabang ni sa samot. Okay ra, pait ba pait? No, ako ma-pride din ako, pero hindi ko lang alam kasi hindi ko pa na-experience kasi. Hindi ko pa sa tanda ko lang to. Magpo-40 na ako, hindi ko pa na-experience na nag-away-away kami magkakapatid na yung tampuhan na dahil sa mga property, dahil sa mga ganito, kung ano-ano man dahil sa mga may ganyan. Wala pa, hindi ko pa na-experience sa aming magkakapatid. Ako, si Jen, si Kabungot, si Jandy, wag natin isama kasi Jandy, ano yan, malayo sa ano yan, nasa, kumbaga malayo ang pagitan eh. Special child yan, special child namin yan si Jandy. Iba ang mundo yan, iba. So, matik yan, sabay sa agos lang yan. Wala problema yan, kung ano sabihin namin, ganoon lang yan. Wala akong, hindi pa namin experience ng gano'n. May mga, suntukan kami, kabungot natin, maliliit pa kami, suntukan, yung ano, kami, yan, mga away-away lang, ganyan lang. Yung mga salita ba, yung, tapos mamaya, wala na. Yung mga away bata, pero yung mga, matinding away mga magkakapatid na parang itinakwil mo na yung, ano mo, wala, hindi namin experience ng ganyan. Never talaga, salamat sa Diyos. At hindi namin experience ng ganyan. Salamat sa ng mga magulang namin na maayos ang pagpalaki sa amin. Disiplinado kahit na marami kaming mga girlfriend. Kaya yan isa sa mga background na yan na na-experience sa buhay. Yan siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit pinipilit ko talaga, sinisikap ko talagang magkasundo yung mga anak ko kahit iba-iba ang kanilang mga pinanggalingang pamilya. Kasi nga gusto ko magkasundo-sundo sila kahit nagkaiba ang kanilang mga nanay, ganun. Yung mga anak ko ngayon. Si mama nagwawalis pa. Dito mo, sabi ko siya, wawalisan niyan dyan eh. Ay, naku. Yan, so yan ang advice mga kasolver. Ang sarap mabuhay na kasundo mo ang mga kapatid mo. Dahil, kahit pa ikaw ang pinaka maayos ang kalagayan sa buhay, no? Kahit ikaw ang pinaka maayos na kalagayan sa buhay, sabihin ikaw ang pinaka mayaman, sabihin gano'n lang sige, ikaw ang mayaman. Ikaw ang pinaka mayaman sa inyong magkakapatid. O halimbawa, sabihin natin, tatlo kayo magkakapatid, no? Yung ikaw ang pinaka maayos ang buhay, ikaw ang pinaka mayaman. Yung isa ang nasa middle class. Yung isa ang mahirap talaga. Ganyan, sabihin natin. Example lang to. Oo, mayaman ka, pero may mga bagay na meron kang kailangan sa iyong kapatid. Yung pinakamahirap. Yan. Na hindi mo makukuha sa ibang mga tao. Na hindi mo makukuha sa pamamagitan ng pera mo. Meron talagang mga ganyan. May mga bagay talaga na kailangan mo yung kapatid mo na yun, makakatulong. Na siya lang ang makakatulong sa'yo sa mga ganung mga bagay. Diba? Na pag wala siya, mahirapan ka o walang mangyayari. Failed ka sa buhay. Meron ding mga bagay na yung sa middle class na yung mga kapatid na siya ang kailangan mo para sa pag-solve ng isang problema na yan. Nagkape na ko. Meron ding, halimbawa, itong pinakamahirap na kapatid, meron din siyang part sa buhay na kailangan niya yung tulong ng kanyang kapatid na mayaman. Kadalasan yung mga financial kasi mayaman. May ganun. No, so, hindi porket ikaw ang pinakamayaman, hindi mo na kailangan yung tulong ng kapatid mo na pinakamahirap. So, pamilya may mga ganung mga bagay, mga kasolver. May mga ganung mga bagay. Di ba? Halimbawa, ikaw yung pinakamayaman, tapos nagkaroon ka ng sakit, di ba? Ngayon hindi kaya ng doktor, ay yung pinakamahirap mong kapatid, matinding albularyo pala, magagamot. Di ba? Matinding
Manggagamot, eh, kilala mo siya lang ang manggagamot talaga, ang daming pinagaling. Oh. Ay, gusto mo pumunta, eh, magkagalit kayo, paparide ka. Diba? Ngayon pala, kailangan mong pagamot yung almoranas mo. Ganun talaga. Diba? May mga ganun. So, iba talaga pag magkasundo ang magkakapatid. Ako natutunan ko rin yan sa biblical din naman yan. Bukod dun sa wag mong igalang mo ang iyong mga magulang. Ang mga kapatid mo kailangan makasundo mo rin talaga. Yan. Ang mababait na tao mga kasurod ay mahal niya ang mga kapatid niya. Yan. Yan talaga. Kaya sa lahat ng mga makapanood dito, kung kayo ay may mga kapatid na hindi kayo magkasundo, nag-away-away kayo ng sa matagal na panahon na, kung kayo naman ay merong maayos na pamumuhay, no? Kung kayo magpakumbaba na lang kayo, gumawa na kayo ng paraan na magkasundo kayo, kasi hindi nyo masasabi na malusog tayo ngayon, masigla tayo ngayon kapag dumating ang time pag dumating ang time na biglang mawala ang isa o ikaw o sino man sa inyo, ang biglang mawala, hindi man masasabi ang buhay eh. Doon mo lang iiyak ka na lang. Doon mo lang huli na ang lahat. Doon mo lang ma-realize. Doon mo maalala ngayon yung mga time na magkasama kayo, naglalaro dati ng holen, nagnakaw kayo ng manok. Di ba? Baka mayroon pang nalunod ka sana sa dagat, niligtas ka ng kapatid mo na yun. Yan, tinuruan kang paano mag-drive ng motor, kung ano man. Yung nabugbog ka, tapos nirescue ka ng kapatid mo, binugbog niya rin yung bumugbog sa'yo. Iniligtas ka sa kasamaan, ganun. Kung meron kayo experience na ganun, wala na. Iiyak ka na lang talaga. Ang sakit nun, habang buhay mo nang bibit-bitin yun. Iisipin po, sana nagpapakumbaba na lang ako. Dapat kung buhay pa sana siya, dapat nagkabanding-banding pa kasi sana kami, nagkapatawaran pa sana. Di ba? Huli na ang lahat kasi nga ipinagpalit mo yung mga pinagsamahan ninyo, pati yung dugo ninyo, dun lamang sa isang hindi pagkakaunawaan na salita, sa kunting bagay lang, no? Nakalimutan mo na yung relationship bilang magkapatid. Ay kan Kapitan, pauli na ko dire, pingyan, naabot ko sa amis. Nakatulog ko sa bus, abot ko sa amis. Yatay. buang layuak ayo ay. Alas 4 ko dito kan, o kapitan, isakay ko bus. Alas 4. Nakatulog bang ko. Pagmata na ko mga alas 5 na, abot na mo ko sa amis. Bayad na po ko pauli dire. Giatay. Naon pa ka nahubog ka? Wala po nahubog ka lang, nakainom lang din, nakatulog ko sa rural ba? Awa, yun ba eh. Buisit. Layo yung kay Kogi. Wa po ko gipukaw sa konduktor. Ako sa gignan, Barcelona ako, wa po ko diya pukawa. Layuak kayo ay. Abot yung ko sa amis. Ang nang layo ma'am. Yatay. Alas 4 ko nigikan, abot ko dito alas 6 ah. Layuak ato. Yun. Layo. Lumagpas. Sarap ng kape. Gising na siya. Gatas mo? Gatas na? Ha? Gusto mo ng shakoy? Shakoy. Shakoy. Hindi man siya ako eh. Ay, binubod. Binubod. So, mamaya mga kasal, meron na akong pupuntahan. Na-invite lang ako sa isang kaibigan ko, sa yung mga ka-batch ko sa isang birthday. May sabi ni yung isang kaibigan ko, pinuntahan ako ito ng isang araw. Surprise daw namin yung mga kaklase namin noon, mga ka-batchmate namin. Magkikita-kita daw dun sa somewhere sa
Pinyan. Sabi nila, yung mga kabatch ko na yun ay gusto doon nila akong makasama doon. Pero hindi nila alam na pupunta ako. So, surprise natin. Ito natin kung masurprise mga ba sila pagka nandun ako. Hindi ko na alam kung sino-sino yung mga yun, pero pag nakita ko yung mga mukha, malamang nakikilala ko yung mga mukha. Pero baka sa pangalan, baka matatandaan ko na lang yung mismong kaklase ko lang siguro talaga noon. Pero yung mga ka-schoolmates ko, baka hindi ko na matandaan yung mga pangalan. Pero mga mukha sigurado ko matatandaan ko yun. Mamaya, may susundo sa akin dito. So, ibablog ko pa rin yun para mapanood niyo. Yan. Sumagatas? Ano ba yun yun? Energen? Ayan, mag-energen na lang. Meron ba yan? Meron? Tignan mo muna, pag wala, bibili tayo. Tignan mo. Mainit? Napenso? So, makita ka naman. Buksan natin. Oh, marami na nakain. Kaya na ba ako kumakain eh. Pagkatapos na lang ng graduation mo, mag-ano tayo? Swimming. Gala-gala, mahaba-haba pa naman ang time ko dito. April 22. 22? Baka hindi mo na kita makasama sa pag-public ulit mo. Hindi na kasi baka hindi ko kayo maasikaso dun pag nandun ako yun ng malamang malagi pagka uwi ko ng Bukana kasi malamang lagi akong wala sa Bukana nito itong mga time na to. Hindi ko lang masigurado. Or hindi pala, baka lagi akong wala sa bahay. Depende sa mga gagawin kong content. Kasi isang na yun, HOY! Bata pa kami, nagaganon na kami dito. Lalo pat ngayon, mag-summer na, dagat. Sila doon, laut-lautan sila.